sinagot ni Presidente Marcos mga kababayan yung patungkol dito sa ipinapakalat ni Jay Sonsa na magbibitaw na daw sa pwesto. Etong si DND, Secretary Gibo Teodoro mga kababayan, na kung saan 'di ba ang sabi pa nga ni Jay Sonsa, kasi kung matatandaan nyo, 'di ba ito atang si Garapil nag-resign mga kababayan. So ngayon nag-post etong si Jay Sonsa at sinasabi niya dito na ito daw, resignation sa gabinete. Totoo bang aalis na si Gibo? Hindi ako magtataka kung masusundan ng resignation ni Press Secretary Cheloy Garapil. Ngayon pa lang, maugong na ang usap-usapan na bibigay si Defense Secretary Gibo Teodoro at umaalikbukay ang hindi ang higing nabibitaw na rin ang karamihan sa mga gabinete secretaries ni Marcos Jr. mga kababayan. Yan po yung ipinapakalat ngayon nitong si Jason. So ngayon, ito sinagot yan. Sinagot yan mga kababayan ni PBBM mismo. Kasi naitanong po yan sa isang ambush interview mga kababayan kay PBBM kung may katotohanan ba na magbibitaw na sa pwesto mga kababayan etong si Secretary Gibo. So ngayon, ito pakinggan po natin. Tinawag namang fake news ng palasyo ang kumakalat na balita na nagbitiw na umano si Defense Secretary Gibo Teodoro. Paglilinaw ng Presidential Communications Office o PCO, nananatiling buo ang tiwala at kumpiyansa ni Pangulong Bongbong Marcos kay Teodoro. May mga gusto lang daw talagang siraan ang ahensya na responsable sa pagprotekta sa publiko at sa ating mga teritoryo. Apela ng palasyo, tantanan na sana ang militar at huwag silang idamay sa pamumulitika dahil wala itong puwang sa hanay nila na abala sa kanilang misyon. Pinabulaanan din mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ni Teodoro. So ibig sabihin mga kababayan, talagang fake news yung mga taga-SMNI na yan. Talagang fake news mga kababayan, yang si Jay Sonsa at talagang bayaran lamang po yan mga kababayan. Kaya nagsasalita ng kung ano-ano laban sa gobyerno at nag-iimbento ng kwento para masira yung mga sekretary ng gobyerno kasi hindi nila matanggap mga kababayan na etong si Sara Duterte ay nawala sa gabinete ni PBBM dahil sa maruming issue mga kababayan na kung saan di umano may patungkol mga kababayan dun sa paggasta niya ng pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon yan yung hindi matanggap nitong mga DD-shit na ito at saka nitong si Jay Sonsa na kung saan mga kababayan kinakailangan pa nilang siraan at sirain yung pagkatao ng isang member ng gabinete ng ating presidente. So para makaganti sila kay PBBM, para mainis nila ang ating presidente, sisiraan nila yung mga malalapit na tao dito po kay PBBM kasi nga hindi nila matanggap na nawala sa gabinete at nag-resign etong si Sara Duterte sa gabinete ni PBBM mga kababayan. So ngayon kung titingnan din nating mabuti, talagang mga kababayan, yung mga ganyang gumagawa ng hindi magandang balita, nagpapakalat ng fake news, talagang pinapatunayan lang ng mga yan na talagang mga bayaran sila. Na kinakailangan nila mag-imbento, gumawa ng kwento para makasahod sila mga kababayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sagutin ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lang. Kahit sobrang bait ng ating presidente, kita nyo napupuno din mga kababayan. Kita nyo yung pagkakasabi niya ng paulit-ulit na fake news. Alam natin na talagang mainit na ang bait ng ating presidente dyan sa mga nagpapakalat na yan. Dahil kung titingnan yung mabuti mga kababayan, talagang yung isyong yan, nagmula lang naman yan dito kay kay Jay Sonsa na bayaran ng SMNI, sinasahuran ng 1 million a month mga kababayan. So ngayon kung titingnan nating mabuti, dito sa pagkakasagot ni PBBM, makikita nyo talagang punong-puno na etong si PBBM dito sa mga nagpapakalat na ito. Kasi nga naman, wala na nga naitutulong sa Pilipinas sa mga kababayan, pabigat na nga ng lipunan, talagang gumagawa pa ng kwento para sirain yung gobyerno para sumuporta sa ibang bansa na gustong kamkamin yung teritoryo ng Pilipinas. So ngayon, yung mga taong yan mga kababayan, yan yung isa sa anay
at salot ng lipunan yung mga nagpapakalat ng maling balitang yan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Lamang. Samantala, kinumpirma rin ng palasyo na hindi dadalo sa susunod na United Nations General Assembly ang Pangulo. Imbes na siya, si DFA Secretary Enrique Manalo na lang daw ang tatayong kinakapan niya sa UN. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpaw. So maliwanag mga kababayan na yung ipinakalat nitong si Jason Sa ay isang malaking ka-fake newsan po. At talagang mismong ang presidente na natin ang nagsabi na fake news po talaga yan. So ito, pakinggan pa natin isa pang beses yung pagkakasagot ni PBBM. Fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kita nyo mga kababayan ha, dyan makikita nyo na talagang kahit sobrang bait ng presidente natin, talagang napupuno pa rin mga kababayan kapag nakakarinig ng hindi magandang balita, lalo na mga kababayan kapag yung sinasabi ng iba, lalo na't galing dito sa kabilang partido na puro fake news ang inilalabas, kahit sino mapipikon talaga, mga kababayan, at iinit po talaga ang bait. Ano po, so maliwanag naman, mga kababayan, na talagang fake news yung ipinakalat nitong si Jason Sa. So ngayon, punta naman po tayo dito pa sa isang balita na nakita natin, na kung saan mga kababayan, eto na siguro yung magiging isang next Kibuloy na magtatago sa batas, sa kamay ng batas mga kababayan, dahil guilty sa mga accusation laban po sa kanya. So ngayon mga kababayan, sa mga sumunod na pagdinig, kung matatandaan nyo noong mga nakaraang araw ng Quadcom, hindi po uma-attend etong si Roque. At yung hinihingi ng mga dokumento mga kababayan, ano po na may kinalaman sa korporasyon niya mga kababayan ay hindi din po niya isinusumite dito po sa Kamara, sa Quadcom. So ngayon, mga kababayan, nagkaroon ulit ng hearing dito sa Quadcom at wala na naman etong si Roque. So ibig sabihin mga kababayan, wala na talagang pag-asa etong si Roque na umatin po ng Kamara. Kaya ang nangyari mga kababayan, isinabpi na po siya, tapos nung isinabpi na siya noong nakaraang hearing mga kababayan, dahil hindi nga siya umattend, hindi siya sumipot, talagang inignore niya mga kababayan yung sabpina at ang nangyari hindi po siya umattend kanina. Kaya eto mga kababayan, yung naging desisyon ng Kamara na kung saan may isang congressman na nag-move na i-contempt ulit etong si Harry Roque, kaso nga lang hindi na one day. Kung hindi mga kababayan, nakakontempt siya habang gumugulong etong usapin patungkol dito sa Kamara. Ano po, so eto, i-play po natin. It was admitted that he was the presidential spokesperson during that time with a very limited income. And then we asked him, where did this Kinay-credit natin to kay Pinas News kanya yan, hindi pa natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. 65 million came from? Where did this money came from? And he could not explain except that he sold a certain property in multinational company in Parañaque. I move that we hold Harry Roque in detention. There is a motion to cite Attorney Harry Roque in contempt, and this was duly seconded. I submit to the motion of Congressman Flores, no? And I would want to make a motion that Attorney Roque should be detained in the Women's Correction. Women's Correction. Hindi po. The Quadcom is in possession of the omnibus motion and compliance. Dapat sa Women's Correction, i-detain itong si Harry Roque mga kababayan. Nadula si Congressman Abante, pagpatuloy pa natin. Dated September 9, 2024, filed by Attorney Harry Roque. And I wish to remind the Quadcom that this motion originated from our hearing on August 22, 2024, where in the various questions we propounded, Attorney Harry Roque expressed his commitment to produce the documents. And for the understanding of the Filipino people, Mr. Chair, I wish to share excerpt
of the video of our hearing dated August 22, 2024. Secretariat, please. Congresswoman Luistro, please make this very quick because our topic for today is about extrajudicial I killings. understand, Mr. Chair, so I will forgo with the video. To explain, Mr. Chair, this omnibus motion and compliance is made up of two parts. The first part is the motion to quash, that is from paragraph 1 to 33. And the second part is the compliance to the show cause order, which is reflected in page 34 to 43. This representation wished to make a manifestation with respect to the motion to quash filed by the attorney Harry Roque. In support of the above motion, Mr. Chair, he raised the same arguments which have been deliberated upon already during the last hearing. And to satisfy the requirement of due process, Mr. Chair, let me reiterate our answers to the arguments which he raised. First, that the hearing is not in aid of legislation. In answer to that, let me explain, Mr. Chair, this Quadcom was created to conduct an inquiry in aid of legislation pertaining to 4 issues which are haunting us. 1 is dangerous drugs, 2 is extrajudicial killing, 3 is the en masse acquisition of land, and 4 is the POGO operation. In other words, Mr. Chair, we are indeed in exercise of our power to conduct inquiry in aid of legislation which is granted by no less than the Philippine Constitution, Mr. Chair. Second, Attorney Harry Roque argued that the documents requested are not germane to the inquiry in aid of legislation. Again, in the case of Arnold versus Nazareno, there are 2 requirements. 1 is materiality to the subject matter. And second is materiality to the possible legislation. With respect to the first requirement, Mr. Chair, it is the humble... Sabi dito, may trabaho na naman si General Torre, may patong na naman sa ulo. Si Roque, hindi, wala pa naman. Mga kababayan, pero darating tayo dyan na magkakaroon siya ng patong sa ulo kapag ka nagtago na siya na nagtago. Kasi unang-una mga kababayan, ang yabang-yabang ni Roque na manlait at mang-alipusta sa ating gobyerno na piling untouchable po siya. Pero mga kababayan, kita nyo ilang pagdinig na yung dumadaan mga kababayan patungkol dito sa Quadcom na kung saan hindi po nakakadalo at hindi nakaka-attend etong si Roque. Kaya nga kung titingnan nyo buhat nung lumabas etong si Cassandra Ong, buhat nung si Cassandra Ong ay naanyanyahan na at naandyan na sa Quadcom mga kababayan sa kamera, doon naman hindi sumipot at dumating etong si Roque. Doon naman siya hindi pumupunta at umaattend dyan sa patawag ng kamera. Kaya nga kung titingnan natin, talagang nakakapagtaka mga kababayan yung biglaang pagkawala nitong si Roque at biglaang hindi niya pag-attend sa mga hearing ng Quadcom. Buhat nung dumating etong si Cassandra Ong. Bakit natatakot ba siya mga kababayan na baka biglang tumuga etong si Cassandra Ong at idawit siya mga kababayan at ituro na siya ang isa sa opisyales dito sa Pilipinas na talagang tumutulong sa kanila at masasabing isa sa mga godfather ng POGO mga kababayan. At tayo nagtatanong lang naman kasi hindi na siya uma-attend mga kababayan at talagang yung buntot po niya parang nabuhol na ata. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Humble submission of this representation that the Quad Committee has established an overwhelming circumstantial evidence showing the connection of Attorney Harry Roque to Lucky South Corporation, which is a POGO operator where we apprehended Chinese nationals victims of human trafficking. Ay, sa mga hindi pa naglalike dyan, like po natin yung ating live stream. Maraming salamat po Murder and internet scam. Mr. Chair, at the height of the interpellation, we ask about the Biancham Corporation, which owns the property in Tuba, Benguet, where the IT employee of this Lucky South was apprehended. And that is where we started investigating Biancham. And then it was followed by our investigation on the subsidiary companies. As we investigate on Biancham, Mr. Chair,
we found out the sudden increase of his assets in 2018, coming from 125,000 before 2016. In 2018, the current assets of Biancham rose to 125 million. At the height of the interpellation, Mr. Chair, Attorney Harry Roque articulated that his money did not come from Pogo operation. Ah. To emphasize, Mr. Chair, that statement did not come from Quadcom, did not come from this representation. Instead, it came from the mouth of Attorney Harry Roque. This is an admission, therefore, Mr. Chair, that he admits the connection of these documents which we are requiring from him. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, nagsalita nga itong si Roque, kaso ang problema, hindi naman niya tinutupad yung mga sinasabi niya. Tulad, mga kababayan, nung sinasabi niya na isusumite niya yung mga dokumento, hindi naman niya isinumite. Tapos, mga kababayan, yung sinasabi niya na harapin niya yung mga hearing-hearing, mga kababayan, hindi na naman siya umaattend ng kamera. Sa madalit salita na duwag na itong si Roque na harapin yung mga aligasyon laban po sa kanya. At hindi na po siya umaattend dito sa patawag ng Quadcom ng kamera. Ano po? So ipagpatuloy pa natin. From the investigation on Pogo operation that we are conducting right now, to further explain, Mr. Chair, it was admitted that he was the presidential spokesperson during that time with a very limited income. And then we asked him, where did this 65 million came from? Where did this money came from? And he could not explain except that he sold a certain property in multinational company in Parañaque. To conclude, Mr. Chair, there is a question about the source of the money of Biancham Corporation, which belongs to Attorney Harry Roque. And following his question, if he will not be able to prove the legal and valid source of this sudden increase of assets of Biancham, then there is a reasonable ground to believe that indeed he is connected with Pogo operation and this money possibly came from the Pogo operation. The second element, Mr. Chair, is the materiality to the possible legislation. And during the last hearing, Mr. Chair, we reiterated ano po ba ang mga batas na posibleng aamyendahan, muling pag-aaralan in connection to this Quadcom hearing. And we cited RA 3019. This is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act na baka sakali na ang ating mga government officials ay nakorrupt because of this Pogo operation. We also have Code of Professional Responsibility of Government Officials. Kasi kung titingnan natin, mga kababayan, eto pag iniugnay kasi yung kay Roque, kaya hinihingi yung mga dokumento, mga kababayan, kasi nakakapagtaka yung biglaang paglobo ng yaman at paglago ng kayamanan nitong si Roque. Nung panahon, mga kababayan, na siya yung spokesperson ng dating administrasyon. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, kaya hinihingi yung mga dokumento, mga kababayan, kung saan ang gagaling yung kanyang yaman, talagang biglang umurong etong si Roque at hindi na po umaattend dyan sa patawag ng kamera. Kaya kahit sino talaga, mga kababayan, magtataka dito sa inaasal nitong si Roque at sa biglaang paglobo ng kanyang kayamanan. So ngayon, hindi na maipaliwanag ni Roque, mga kababayan, dahil hindi nga siya nagbibigay ng mga hinihinging dokumento ng kamera patungkol po sa biglaang paglaki ng bilang ng kanyang kayamanan, ng kanyang pera, mga kababayan, at yung hindi pag-aano niya ng kanyang salin, hindi niya paglalathala ng kanyang salin, mga kababayan. Kahit sino magtataka talaga na baka galing sa kurap yung pera or kayamanan na itong si Harry Roque. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. That we need to revisit already the provisions of this law to make sure that the government officials and employees do not deviate from what is being mandated by the Code of Professional Responsibility of Government Officials. We also have anti-money laundering. Kulang po ba ang probisyon ng anti-money laundering? At nagkaroon ng mga transfer ng huge amount of money in spite of the existence of this law. We also have corporation law. Bakit po ba nagagamit na shield
ang mga corporation in perpetrating illegal activities. We can also consider, Mr. Chair, the Code of Professional Responsibility and Accountability for lawyers. Ito po ba'y saklaw pa if the lawyer is already protecting illegal activities of their client? In addition to this, Mr. Chair, we have established already the need to revisit the laws such as the PSA Charter dahil naabuso po ang ating batas patungkol sa late registration, our immigration law on visa issuance, the PAGCOR Charter on licensing of POGO, and the cybercrime law or RA 10175. Mr. Chair, to proceed, another argument that was raised is the right to self-incrimination. And I wish to share again the case of De La Cruz versus People. Napakaliwanag po sa batas na ito. When we speak about the right against self-incrimination, we're talking only about testimonial evidence. And this time, Mr. Chair, what we are asking are documents. The documents which he promised to produce during the hearing of August 22, 2024. Fourth, Mr. Chair, he invoked the right to privacy. And again, in the case of Standard Chartered Bank versus Senate Committee, citing the case of Sabio versus Gordon, the right to privacy is subordinated to the right to public information in matters of public interest. In other words, Mr. Chair, if there is a conflict between the right to privacy versus the right to public information on matters of public interest, the latter should prevail. Mas mataas po ang right to public information on matters of public interest kumpara sa right to privacy. And finally, Mr. Chair, he invoked the right to due process. This is the purpose of our hearing, to give ample opportunity to our resources speaker to explain their side. We satisfy amply the requirement of notice and even the requirement of hearing. But we are all witnesses. He has been dispensing his opportunity to be able to explain before the Quad. O kaya wag sasabihin mga kababayan nitong si Roque na hindi siya pinagpaliwanag. Wag niyang sasabihin mga kababayan na pinagkakaisahan siya ng Kamara. Kasi unang-una, etong ginagawang pagpapatawag sa kanya, isang pagpapatunay na talagang pinapakinggan yung kanyang gustong sabihin mga kababayan at yung kanyang paliwanag. Kaso nga lang ang problema, si Roque na mismo ang tumuldok sa kanyang sarili na patunayan na inosente siya, na patunayan na wala siyang kinalaman doon sa mga aligasyon na ibinabato po sa kanya mga kababayan. So ngayon, mismong si Roque na yung pumigil sa kanyang sarili, napatunayan yung kanyang sarili na inosente siya sa publiko. Mga kababayan, dahil hindi na po siya uma-attend at hindi na po siya sumisipot sa patawag ng Kamara. Sa madalit salita, nagtago na nga ata etong si Roque. Ano po, ipagpatuloy pa natin? All the possible allegations which are being imputed by this investigation. Mr. Chair, I wish to add as well as part of this manifestation that when he filed the motion to quash, prior to the receipt of the written subpoena. Wala pa pong written subpoena na tinatanggap si Attorney Harry Roque. Nag-file na siya ng motion to quash. Why? Because he knows already during the meeting that he expressed his commitment to produce the documents. Reason why we issued the subpoena. So ibig sabihin, ayaw talaga ni Roque ipakita yung kanyang mga dokumento mga kababayan. Ayaw talaga ni Roque ilathala sa publiko yung kanyang salin mga kababayan. At ayaw talaga ni Roque na sagutin kung bakit biglang sobrang bilis ng paglobo at paglaki ng kanyang kayamanan nung panahon na sila pa yung nasa kapangyarihan mga kababayan. At nung panahon nakasagsagan pa na ayos yung negosyo or takbo ng negosyo ng Pogo dito sa ating bansa mga kababayan. Ngayon, doon sa ginagawang ito ni Roque na hakbang, mga kababayan, talagang mismong pinapatunayan na niya na ayaw niyang ipaalam sa publiko kung bakit lumaki ng sobrang laki, ng sobrang bilis din, yung kanyang kayamanan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. To my humble opinion, Mr. Chair,
he waived already his right to receive the written subpoena. Ah. Second, Mr. Chair, during the last hearing, we extensively discussed his arguments and our answers why we denied his first motion to quash. And third, Mr. Chair, in this motion, omnibus motion and compliance, siya po mismo ang nagsabi. Same arguments ang ni-raise niya. As a matter of fact, he said he is refiling the motion to quash. In other words, Mr. Chair, lahat po ng nakasulat dito ay nasagot na natin during the last hearing. Oh. I therefore submit, Mr. Chair, that we should deny this omnibus motion, particularly the motion to quash, because this is already moot and academic. I submit, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Luistro. Mr. Chair. Yes, Congressman Flores. Mr. Ito, pakinggan nyo ha yung sasabihin ni Congressman Flores. Tapos si Roque dito. Chair, as extensively discussed by Congressman Luistro, stating the grounds why we are in the right as far as our request for him to submit these documents and his continued refusal to submit these documents to this Quad Committee, Mr. Chair. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt for refusing to submit the documents subject of the subpoena duces tecum, and of which he has manifested that he was going to submit to this committee, Mr. Chair. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite Attorney Harry Roque in contempt, and this was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is carried. Nako! Now, just for clarification, we are citing Attorney Harry Roque in violation of Section 11, D. Paragraph D. Paragraph D, Mr. Chair, for refusing to comply with the subpoena, duces tecum, and to submit the documents we requested of him, Mr. Chair. Now, Mr. Chair, O ngayon, Roque, ngayon mo patunayan yung sinasabi mo na yung laban nyo, laban nyo sa kadiliman versus laban sa kasamaan, mga kababayan. Ngayon patunayan ni Roque na siya yung bida sa kwentong siya ang bumubuo, mga kababayan. Ngayon niya patunayan yung kanyang tapang dito sa panibagong contempt na kakaharapin niya. At I think, mga kababayan, eto base dito sa ating nakitang ito na balita, yung contempt ni Roque hindi lang one day. Kung hindi, mga kababayan, tatagal pa ng tatagal yung contempt nitong si Roque. Pakinggan po natin. addition, Mr. Chair, I move that we hold Harry Roque in detention for the period of until he submits the documents or until the Quad Committee is dissolved, Mr. Chair. Paano pagka 1 month na hindi pa isinasubmit ni Harry Roque yung mga dokumento na hinihingi po sa kanya ng Kamara? Di 1 month siya na nakakulong diyan sa detention center ng Kamara, mga kababayan. Paano pagka 2 months na ayaw talagang ipasa ni Roque yung mga dokumento kasi nga masisilip yung kanyang asset, mga kababayan. Makikita kung saan nanggagaling yung mga perang pumapasok sa kanya. So paano pagka ayaw pa rin ibigay ni Roque after 2 months? Di 2 months siya na nakadetain dyan sa Kamara. So ganun, mga kababayan, ang posibilidad na itatagal nitong pagkakakontempt nitong si Harry Roque. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. There is a motion to detain Attorney Harry Roque as long as this committee conducts its hearing, Mr. Chair. and until we terminate. Ito na ang sinasabi, lahat ng gumagawa ng anomalya sa gobyerno, lahat kayo mawawalis ngayon. Lahat kayo pagbabayarin sa pagkukulang at pangungurakot ninyo sa pera ng mamamayang Pilipino at pang-aabuso ninyo sa pera ng taong bayan. Lahat kayo pagbabayarin ngayon. So ngayon, mga kababayan, bakit nga ba nagtatago si Roque? Bakit nga ba hindi sumisipot etong si Roque sa mga patawag ng Kamara? So ngayon, maliwanag sa sambayan ng Pilipino, hanggat hindi niya napapatunayan na inosente yung kanyang sarili, baka nga sangkot siya dyan sa mga pogo na inaaligasyon laban sa kanya. Mga kababayan, kaya natatakot na siya na umattend kasi nga baka lumalim pa yung investigasyon at mabuking siya lalo, mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Terminate. Or until he submits the Or documents. until he that we submits have the asked. documents required of him.
Yes, Mr. Chair. And this was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Congressman Mr. Chair. Abante. Mr. Chair, in addition to what Congresswoman Luistro said, ito pong si Harry Roque is actually a person with a two-faced attitude. This representation recognizes. Bakit two-face attitude, mga kababayan? Eto, for me ha, in my own opinion, hindi natin alam kung ano yung sasabihin ni Congressman Abante. Pero para sa akin, si Harry Roque kasi yung tao na may dalawang attitude, mga kababayan. Una, yung pagiging backfighter niya. Ano po, pagka nasa kamera siya, pagkaharap niya yung mga nag-iimbestiga sa kanya, mga kababayan, ang bait-bait nitong si Harry Roque. Pero kapag ka nakalabas na siya, mga kababayan, ng kamera, binabanatan niya ang kamera. Hindi niya masabi ng personal, sa kamera yung problema niya. Kaya nga kung titingnan natin, mga kababayan, yung isang ugali nitong si Roque may pagka-backfighter. Mga kababayan, pangalawa, etong si Roque mahilig gumawa at mag-imbento ng kwento para mapabuti yung kanyang sarili. Tapos pagka ginigisa na dito sa kamera, mga kababayan, hindi naman niya maipaliwanag yung mga itinatanong sa kanya, especially yung biglaang paglobo ng asset niya. Hindi niya maipaliwanag. So ngayon, mga kababayan, kung makikita ninyo, talagang yan yung isa sa mga hindi kaaya-ayang pag-uugali nitong si Harry Roque. Na ang bait-bait niya pagkaharap, pero pagkakatalikod na, binabackfight niya na ang kamera. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Recognizes that we have a full plate and that we need to hear the testimonies of resource persons who have been invited to our hearing today. But I feel compelled to raise a matter that I believe should be addressed by this honorable body. Isa sa mga iniimbita natin sa ating inquiry, si Atty. Harry Roque. Hindi lang po siya dating presidential spokesperson, he is also a former colleague of ours in the House of Representatives. Ama! At dahilan dito, we were very kind to him. In fact, our senior deputy speaker even asked him only to be detained for 1 day, of which he even questioned that, Mr. Chair. So in the course of our hearings, Atty. Roque was cited in contempt on August 22 for being untruthful about the circumstances surrounding his absence during our August 16 hearing. After being detained and after apologizing to the members of the House, Atty. Roque then went on Facebook and posted, and I quote, "In my view, the contempt ruling smacks of abuse of power and political harassment against an anti-Marcos Jr. critic like me," end of quote. Kita niyo, mga kababayan ha, kaya siya na-contempt noong nakaraang hearing na kung saan ang nag-motion noon yung kanyang former law student, mga kababayan, kaya siya ipinakontempt kasi nga nagsisinungaling. Etong si Roque, hindi siya naging totoo sa mga sagot at katuwiran niya dito po sa kamera, mga kababayan. Ngayon, nung natapos na yung kanyang contempt ng isang araw, mga kababayan, actually hindi pa nga 24 hours yun kasi maaga siyang nakalabas dyan sa kamera sa detention center nitong kamera, mga kababayan. Hindi nga natin masasabing 24 hours yon. Nagyabang siya at ang pinapalabas niya sa publiko ginagamit ng kamera yung kapangyarihan, mga kababayan, para abusuhin at ipinakontempt siya. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan ninyo, ganyan mag-imbento at gumawa ng kwento etong si Roque para mapabuti yung kanyang sarili. Tapos ngayon, lahat ng mga paninira niya sa gobyerno bumabalik sa kanya kasi nagtatago na rin siya, mga kababayan. Di umano, dahil nga hindi na siya sumisipot, na parang isang pugante, mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Ay napaka-doble cara naman pala ni Atty. Harry Roque, Mr. Chair. I find this disturbing because if I remember correctly, Atty. Roque was asked if he recognizes the power of the House to hold him in contempt. And he said yes. But the moment he was no longer in our presence, Mr. Chair, he went out
and publicly questioned the contempt ruling and accused us of abusing this power. I believe that we cannot countenance such behavior, Mr. Chair. Naging mabait pa tayo sa kanya. I even asked if the Quad Committee would hold in abeyance the contempt charge. Tama. Just because we were actually kind to him. So this manifestation is being spoken today to inquire if the statements made by Atty. Roque outside our hearings should be grounds to hold him also in contempt, Mr. Chair. Thank you, Congressman Abante. Yes, I believe we can defer discussion on that particular manifestation at the moment because we have just cited Attorney Harry Roque in contempt for violating Section 11 of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, which states that failure to submit subpoenaed documents before the committee is a ground to cite him in contempt. So for the meantime, since there was already a motion that was approved unanimously by the body, another motion is also is appropriate, and to where he will be detained. Is there any motion? Mr. Chair, I submit to the motion of Congressman Flores, and I would want to make a motion that Atty. Roque should be detained in the Women's Correction. Women's Correction. Hindi po. Doon na lang sa bikutan natin. Mr. Chair. Si Roque daw, mga kababayan. Dapat daw i-contempt do sa Women's Correction, mga kababayan. Dapat i-contempt do sa kulungan ng mga babae etong si Roque. Bakit, mga kababayan? Dahil di umano, mga kababayan, alam nyo na yun. Sorry po sa pagkakamali. So, is that a motion, Congressman Abante? Or Congressman Keith? Mr. Chair, in deference to Attorney Roque being a former member of this House, Mr. Chair, I move that he be detained in the House premises, Mr. Chair. Okay. Second the motion. Okay. There is a motion to detain him, detain Attorney Harry Roque at the House of Representatives Detention Facility. And this was duly seconded. Any objection? No objection. The motion is approved. Mr. Chair, very quick. Mr. Chair. Okay, just please make this very, very quick because the topic today is EJK. Mr. Chair, So just after- for the sake of giving due course to this omnibus motion and compliance, particularly with respect to the motion to quash, I respectfully move that we disregard the motion to quash on the ground of being moot and academic. Yes, as stated earlier by Congresswoman Jinky Luistro, we will stand by our previous decision of denying his motion to quash. And again, reiterated by the decisions of the Supreme Court that was cited by Congresswoman Luistro and Congressman Keith Flores. So ngayon, mga kababayan, ito maliwanag ha. Contempt etong si Harry Roque, hanggang sa matapos at ma-terminate, mga kababayan, etong pagdinig na ito. Itong ginagawa ng Quadcom. At ang isa pa dito, makokontempt siya, isa pa, mga kababayan ha, na posibilidad na magpapatagal ng kanyang contempt at ng kanyang pagkakadetain dyan sa Kamara ay yung hindi niya po pagpapasa or pagsasubmit ng mga dokumento na hinihingi ng Kamara.